Ipatutupad na muli ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy kasunod ng partial lifting sa Tier O ng Korte Suprema. Pero sa mga pangunahing kalsada lang yan. Ang detalye sa report ni Joseph Moro. Napasakay ng e-trike nang wala sa oras ang traffic enforcer nito habang hinuhuli ang rider sa EDSA tax sa Pasay. Ito, pinapara sir Nakita ka ni sir. Habang kinampanya yung kasama nating enforcer alis pa disgrasya Wala naman lisensya. Sabi ng MMDA, naglipa na ulit ang mga tricycle at e-trike, madalas nagka-counterflow pa. We found out that most of the tricycle drivers ay wala pong lisensya. Kung hindi naman po walang lisensya, expired po. Maraming tricycle ang nahatak. Di rin nakaligtas sa mga pampaseherong jeep nang wala sa tamang lugar magbaba at magsakay ng pasahero. Ang mga lumalabag sa batas trapiko pwede na ulit hulihin ng MMDA kahit wala ang kanilang enforcer sa bisa ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero hindi ito epektibo sa lahat ng kalye sa Metro Manila kundi sa mga pangunahing kalsada lamang. The TRO here is only lifted with respect to the MMDA, but it still remains with respect to the LGU ordinances. Yung MMDA resolution only refers to major thoroughfares, especially C5 and EDSA. August 2022 na mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa NCAP. Sa ilalim nito, matutukoy sa mga CCTV camera sa mga kalsada ang mga paglabag ng isang motorista at ang ticket o notice of violation ay ipapadala na lamang sa tirahan ng motorista. Tatalakayin pa ng mga maestrado ang TRO na ipinataw sa mga ordinansa ng mga LGU. Welcome development para sa MMDA ang desisyon ng SC. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV cameras. Bawa nasa dati pang owner, iba pala yung nakagawa ng violation. So paano naman yun? Wala naman tayo magagawa dyan, sir, kung ibabalik na Mas okay yung ganun. Yung mga pasaway, edi medyo nag-iingat na nagkakaroon ng disiplina. Makatutulong din daw para sa MMDA ang NCAP habang kinukumpuni ang EDSA. Simula June 13 ang rehabilitasyon. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula Rojas Boulevard sa Pasay hanggang Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahin ang mga lane para hindi kailangan tuluyang isara ang EDSA. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Para mabawasan ng trapiko, planong ilibre ang ilang bahagi ng Skyway. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa. Kailangan unahin natin ang commuter. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.